Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to. Itinuring kitang kapatid. Isa ka rin traidor. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa akin, Nori. Matagal na kitang binalaan, Elisa. Hindi ka nga lang nakinig dahil masyado kang napaniwala ng babaeng yon sa pagkakaibigan ninyo. Para siyang anay na habang dumidikit sa'yo ay unti-unti kanyang sinisira. Ngayong alam mo na, ano ang gagawin mo? Linta! Tigilan niyo ako! Chong, tulungan niyo ang asawa ko. Gamutin niyo siya. Pagalingin niyo ang asawa ko. Taon 2008. Si Quijor. Manaka-naka ang buhos ng ulan habang naglalakad si Renato patungo sa bahay ng kanyang tiyo Delfin. Malayo-layo pa ay naririnig niya na ang boses nito na tila ba mayroong kaaway. Binilisan niya na lamang ang paglalakad upang maging malinaw sa kanya kung ano ang totoong nangyayari ng mga oras na yun. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo binabawi ang sumpa sa lalaking ito. Tigilan mo na siya! Ezekiel, gising! Ay, lahat ng paraan ay ginawa ko na. Pinakiusapan ng maraming beses at maging pananakot ay hindi umubra sa kanya. Napakalaki ng galit sa inang mambabarang na ito. Ay, Chong, ano nangyari sa kanya? nadali ng isang mabagsik na mambabarang. Mukhang malaki ang atraso. Tingnan mo yung bukol sa kanyang leeg. Hindi bastang bukol lamang yan. May kung ano-anong itinanim na insekto at maliliit na bato. At saka, mayroon yatang kalawangin pako pa sa loob. Ayan, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Wala pa rin hong nagbago. Ang kirot pa rin ho ng bukol sa leeg ko na para bang tinutusok. Makati at may mga gumagalaw-galaw sa loob. Baka naman doktor ang kailangan mo. Baka kailangan ng tanggalin kung ano man yan at... Hindi operasyon o kahit sino pang magaling na doktor ang makakapagpagaling sa kanya. Ang totoo niyan, ilang taon na ako nagpapabalik-balik sa doktor pero wala naman nangyayari. Sa tuwing pumupunta ako ng ospital, pag uwi ko sa bahay, mas lalong nadadagdagan ang sakit at mas lalo pa itong lumalaki. Ay, kahit kailan talaga salot ang mga mambabarang na yan. Yan din ang ikinamatay ng biyanang ko eh. Sadya silang mapanganib dahil sa sandaling tanggapin nila ang pagiging mambabarang at ang itim na kapangyarihan, yun na ang mamamayani sa kanilang pagkatao. Ngunit ang higit na mas nakakatakot ay ang galit na nag-uudyok sa kanila para barangin ang kanilang biktima. Hindi siya basta-bastang papaslang ng walang malalim na dahilan. Hindi ko nga alam kung sinong may gawa nito sa akin eh. Wala naman akong kaaway at lalong wala naman akong maalala na... Ay... Hindi mo na maalala kung sinong tinarantado mo dahil sa dami na naging babae mo. Ay, hindi ka kasi makontento sa asawa mo eh. Hindi ko rin magawang paaminin kung sino siya. Ay, mukhang habang buhay ka na niyang pasasakitan. Kung sino man ang hayop na mambabarang na yan, napakaduwag niya para gawin sa akin to ng walang kalaban-laban. Magpakita lang siya sa akin na magkasubukan kaming dalawa. Sisiguruhin ko na makakaganti ako sa kanya bago ako mamatay. Ay, aray ko, uuwi na nga lang muna ako. Sigurado ka? Pwede namang dumito ka muna. Doon ka na lang muna matulog sa kabilang kwarto. Alanganing oras na. Bukas ka na lamang umuwi at alam naman na mag-iina mo na nandito ka. Iginiya pa yun ni Mang Delfin sa kwarto at binigyan ng kumot. Pagkatapos ay agad rin na lumabas ang matanda at muling binalikan ang isa niya pang pamangkin na si Renato. Ato, bakit ka nga pala na parito? Ano ho? Lilipat na ho kasi kami sa Sabado. Hihingi sana ako ng pabor. Baka ho pwede niyo akong tulungan sa pagkakarga at pagbaba ng mga gamit. Ay siya, sige. Walang problema. Doon na lamang ako matutulog bukas ng gabi.
Kailangan bago sumikat ang araw ay nandoon na ako. Siya nga pala, bakit naman naisipan niyo pang lumipat? Alam niyo naman ho yung asawa ko. Medyo nagkakainitan na sila nung kapitbahay namin. Sakto, may binibenta hong bahay doon. Mura lang ho, kaya yun na ho ang kinuha ko. Ay, pambihira. Kahit saan kayo pumunta, kung hindi siya magbabago, makakahanap pa rin siya ng kaaway. Sa hilig po kasing mangapit bahay. Kung hindi ko lang iniisip na buntis at baka kumapanong anak namin ay hayaan ko sanang sabunutan ng kapitbahay namin para madala. Sa hilig ba namang sumagap ng mali-maling balita at ikinukwento sa iba, napapaaway talaga. Sa dami ng mamanahin sa biyanan ko ay yun pang pagiging tsismosa nakuha. Abay, baguhin niya yung ugali niya at talagang ikakapahamak niya yan. Masakit sa ulo yan. Kaya lawakan mo ang iyong pangunawa, ha? Sige ho, Chong. Uuwi na rin ho muna ako. Gabi na Mukhang pagod na rin ho kayo. Magsasaing pa nga lamang ako Sige na at medyo may kadiliman na. Mag-iingat ka. Bago lumabas si Renato ay sinilip pa niya sa kwarto si Ezekiel at nagpaalam. Bakas sa mata nito ang pagkaawa sa kanyang pinsan. Habang nasa daan ay napapaisip siya sa kalagayan ni Ezekiel. Makalipas ang ilang sandali ay may dumaan ng tricycle kaya agad siyang nakasakay. Bandang 8:00 na ng gabi nang makarating si Renato sa kanilang bahay. Napakamot ulo pa siya nang pagkababa niya ng tricycle ay narinig niya ang boses ng kanyang asawang si Nori sa bahay ng isa pa nilang kapitbahay. Abay, bukas na bukas din ay lilipat na kami. Mas maluwag at plano namin magtayo roon ng tindahan kung sakali. Habang nagsasalita yun, ay bigla namang nagparinig ang kaaway nito. Maigi naman at mababawasan ng tsismosa dito. Kawawa naman yung mga nabibiktimang kapitbahay Tse! Hoy! Pinariringgan mo ba ako? Aba, kahit buntis ako'y hindi kita aatrasan, bruha ka! Nori! Nandyan ka na pala. Oo, kanina pa. At buti nga dumating ako dahil mukhang naghahanap ka na naman ng gulo. Gabi na'y nangangapit bahay ka pa rin. Tapos makikipag-away ka pa. Aba, pinariringgan kasi ako ng bruhang babae na yan Palibasa wala siyang kaibigan. Di bali nang walang kaibigan at nandito lang sa loob ng bahay. Hindi tulad mo, tsismosa. Salot sa baryong ito. Makahanap ka sana ng katapat mo. Ang dapat sa'yo, pinuputulan ng dila. Abat, lumabas ka dyan at uunahan kitang putulan ng dila. Puro ka parinig. Halika na, umuwi na tayo. Sa pilitang hinila ni Renato ang braso ng kanyang asawa para maiuwi na yon sa kanilang bahay. Tinakpan din nun ang bibig ni Nori na walang tigil pa rin sa pagbubunganga. Habang nagbubulong-bulungan at nagtatawanan naman ang iba pa nilang kapitbahay na nakasaksi sa pangyayaring yon. Kita mo na, paalis na lang tayo, nagkakalat ka pa rin. Hindi ka ba nahihiya? Gusto mo ba yun? Pinagtatawanan at pinag-uusapan ka dahil dyan sa pagiging tsismosa mo? Ay, Nori, nakikiusap ako sa'yo. Dahil konting-konti na lang mauubos ng pasensya ko. Kung bakit ba naman kasi... Ano? Nagsisisi ka na ako na pangasawa mo? Yun ba ang gusto mong sabihin, ha? Ay, alam mo na kung anong sagot sa tanong na yan. Pero may magagawa pa ba ako? Asawa na kita. Gusto ko maging maayos ang pamilya natin. Kaya sana naman makinig ka sa akin. Magbago ka na. At wag na wag mo akong ipapahiya sa mga magiging kapitbahay natin. Tsaka, higit sa akin, mas pinapahiya mong sarili mo. Ano ba napapala mo sa chismis? Ay, oo na. Nakakahiya naman sa'yo at napakabuti mo. Bahala ka nga dyan. Ay, kumain ka mag-isa mo. May tira pang ulam kanina. Yun na lang ang ulamin mo. Kumain na ako. Gusto ko nang matulog. Ay, nakakapagod talaga ang araw na to. Kita mo na? Kesa tumambay ka sa kapitbahay, sana natulog ka na lang. Tsaka, buntis ka tapos ganyan ang pinaggagawa mo. Hindi yan makabubuti sa anak natin. Oo na, huwag ka mag-alala. Mula bukas, magno-novena na ako gabi-gabi. Ano, may sasabihin ka pa? Daming sinasabi. Nakakainis. Makalipas ang isang araw,
Yun na ang oras ng kanilang paglipat ng bahay sa kabilang baryo. 3:00 pa lamang ay nakarating na sila doon at isa-isa nang ibinababa ang mga gamit na nakakarga sa truck na kanilang nirentahan. Pinagtulungan ni Renato, Mang Delfin at driver ng truck na ibaba ang mga yon. Matapos ang lahat ay agad na ring nagpaalam ang driver. Dumating naman si Nori na sumakay lamang ng tricycle papunta sa bago nilang bahay. Oh, nariyan na pala si Nori. Unahin niyong ipasok ang asin, tubig at bigas para magaan ang buhay ninyo dito. Sumunod naman ang mag-asawa sa sinabi ng matanda. Inabot ng 3 oras bago tuluyang naipasok ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Maraming salamat Huchong sa tulong ninyo ha. Ito po, pangmerienda ninyo. Ay nako, wag na. Itabi mo na labang yan at higit na mas kakailanganin nyo yan. O, paano? Uuwi na ako't may lakad pa ako. Dadaanan ko si Ezekiel sa kanilang bahay. Kukumasahin ko ang lagay niya. Nori, alis na ako. Sige ho, Chong. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa tulong. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Mang Delfin sa asawa ng kanyang pamangkin. At kumaway pa yon bago tuluyang humakbang papalabas ng bahay. Habang naglalakad, may nakita siyang matanda na nagmamasid sa labas ng tarangkahan. Nagkatinginan pa sila sa mata. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na hindi niya maipaliwanag at mas lalo siyang kinilabutan nang maramdaman niya ang pag-init ng kanyang medalyon. Hinawakan niya yon at nang muling nilingon ang matanda ay bigla na lamang yung nawala sa kanyang kinatatayuan. Nagpalinga-linga si Mang Delfin at patuloy na hinanap ng kanyang mata kung saan pumunta ang matanda hanggang sa matanaw niya ang isang lumang bahay. Doon ay natanawan niyang nakaupo sa balkonahe ang matanda at nakatanaw pa rin sa kanya. Tumango-tango si Mang Delfin at kinapa ang kanyang medalyon, ngunit humupa na ang init noon. Lalo pang kumalma ang kanyang pakiramdam nang nilapitan siya ng isang bata. Hello po! Oh, bata, pwede ba magtanong? Sige po. Ano po yun? Kilala mo ba kung sino yung matandang... Si Lola Flora po ba? Siya po ang may-ari ng bahay na yan. Sabi po ng mga kalaro ko. Hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin ay bigla namang tinawag yon ng nanay nito na si Eliza. Isa sa mga magiging kapitbahay ng mag-asawang Nori at Renato. Tonton? Tonton! Nay, sandali lang po. Bata, sandali! Ay. Mula sa di kalayuan, napansin ni Renato na hindi pa tuluyang nakakaalis ang kanyang tiyuhin. Kaya naman nagmamadali yung lumabas at tumungo sa kinatatayuan ni Mang Delfin. Chong, may problema po ba? May naramdaman lang akong kakaiba sa matanda na nakatira sa bahay na yan. Pakiramdam ko ay isa siyang mambabarang o hindi kaya ay mangkukulam. Mag-iingat kayo't paalalahanan mo rin ang asawa mo. Mahirap na. Hindi basta-bastang kalaban ng isang nilalang na may taglay na itim na kapangyarihan. Sige na, umiwas na lamang kayo kung kinakailangan, ha? Bumalik ka na sa ginagawa mo't paalalahanan mo agad si Nora tungkol sa bagay na ito. Papasyalan ko na lamang ulit kayo dito. Bahagyang tinapik ni Mang Delfin ang balikat ng kanyang pamangkin bago tuluyang naglakad patungo sa paradahan ng tricycle. Samantala, Anak, sinabi ko naman sa'yo, huwag ka makikipagkwentuhan sa kung sino-sino. Paano kung, Nanay, mukha naman po siyang mabait tsaka nagtatanong lang naman po siya. Nangangatwiran ka na naman kay Nanay, ha? Mabuti patulungan mo na lang ako. Ilalabas ko lang tong mga lutong ulam at sigurado, maya-maya dadagsa na ang mamimili. Sige po, Nay. Ako na po magliligpit at maghuhugas ng mga pinaglutuan ninyo. At saka, Nanay, pwede po bang... Oo, nariyan ang pagkain para sa pinakamamahal kong si Tonton. Salamat po, Nanay. Sa kabilang banda... Oh,
Ano? Anong sabi ng Chong? Ang sabi niya, mag-iingat raw tayo sa nakatira dyan sa malaking lumang bahay. Ha? Bakit naman? Nararamdaman daw niya na posible mambabarang yung matandang babae ron. Pambihira naman si Chong, oo. Baka naman mukha ng mambabarang o mangkukulam. Tsaka paano niya naman nalaman? Maigi na yung nag-iingat. Kaya ikaw, ngayong nandito na tayo, huwag mo nang dalhin dito yung ugali mo sa pinanggalingan natin. Tandaan mo, ano man ang ginagawa mo, posible maapektuhan ang anak natin. Maging nanay ka na. Mas gusto ko pang pumirmi ka na lang dito sa bahay. Ay, ang daming sinasabi. Oo na, ayusin na lang natin itong mga gamit para matapos na. Napapagod na ako. Ay, nahihilo na rin ako. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala dito. Kapag medyo nakapagpahinga ka na, ang mabuti pa, bumili ka na lang ng pagkain. Siguradong hindi tayo makakapagluto at marami-rami pa itong aayusin natin. Ay, oo na. Maya-maya ay maghahanap ako sa labas. Sana may maliit na bilihan dito. Pwede bang umidlip muna? Ay, pagod na ako eh. Bahagyang humiga sa sofa si Nori. Makalipas ang halos 30 minuto ay agad naman yun lumabas para maghanap ng mabibilhan. Sakto namang nakita niya ang mga tao na nagkukumpulan sa isang maliit na kubo. Ayun, buti naman at hindi ko na kailangan lumayo pa. Ang daming bumibili. Maganda palang ganitong negosyo, kaya lang mukhang nakakapagod. Nang makaalis na ang mga mamimili ay agad naman siyang tumingin ng ulam. Isa-isa niyang binuksan ang mga lalagyan. Ang hirap naman mamili. Parang lahat masarap. Parang ngayon lang kita nakita dito. Oo. Kararating lang kasi namin kanina. Magiging kapitbahay mo rin ako. Ako nga pala si Nori. Kayo palang nakabili ng bahay dyan sa kabila. Ako naman si Eliza. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang dumating si Tonton. Nanay, tapos na po ako maghugas. Ay, sorry, excuse me po. Thank you, anak. Mukhang busog na busog ka na naman, ha. Opo, Nay. Ang sarap niyo po kasi magluto, eh. Si Tonton nga pala, anak ko. Ang cute mo naman. Sana maging kasing cute mo rin na magiging anak ko. Buntis ka pala? Ilang buwan na? Magtatatlong buwan pa lang kasi, kaya hindi pa gaanong halata. O siya, bigyan mo ako ng 2 pritong isda at 1 gulay na langka, tsaka 3 order ng kanin na rin. Grabe, ang sipag mo naman. Siguro ang aga mong gumising para magluto, no? Oo, ganun talaga. Pero sanay naman ako. Bumabawi na lang ako ng tulog pagkatapos ko magtinda. Buti nga, naaasahan ko na rin kahit papano tong anak ko eh. Nakakatuwa ka naman pala, Tonton. Masipag na bata. O siya, sa susunod na lang ulit tayo magkwentuhan, ha? Papasyalan na lang kita ulit. Siguradong nagugutom na ang mister ko. Nakangiti namang tumango si Eliza sa kausap. Sabay iniligpit na ang mga lalagyan ng paninda na wala ng laman at iniabot yon kay Tonton. Napalingon pang muli si Nori sa mag-ina. Siguro iniwan siya ng asawa niya o hindi kaya naanakan lang siya. Ang gwapo nung bata. Siguro ampun lang yun. Bahala na nga, malalaman ko rin yan. Nang makarating sa bahay ay agad na silang kumain. Matabang naman yung gulay, tinipid pa sa gata. Alam mo, sa tingin ko, kung ako magtitinda, siguradong mawawalan siya ng customer. Diba? Hindi naman masarap eh. Okay naman Masarap naman. Ganito talaga pag paninda, kumain ka na lang. Kakalipat lang natin, nagsisimula ka na naman eh. Nanahimik na lamang si Nori at nagpatuloy sa pagkain nang mapansin na nagagalit na naman sa kanyang inasal ang kanyang asawang si Renato. Lumipas ang mga buwan, naging malapit si Nori kay Eliza. Ikinatuwa naman ng babae ang pagiging malapit sa kanya ni Nori. Madalas ay nasa bahay niya yun, lalo na kapag nasa trabaho si Renato o di kaya ay nasa may kubo kung saan doon siya nagtitinda ng ulam. Nang binyagan ang bata ay kinuha pa siya nitong ninang.
Isang araw, habang nakaupo si Nori sa loob ng kubo at karga-karga ang kanyang anak, dumating si Lola Flora. Nakatalukbong yon ng itim na tela at malagkit na nakatingin kay Nori. Lola Flora, ito na po yung ulam nyo. Salamat, Elisa. Ito ang bayad ko. Huwag na ho. Ilaan nyo na lamang po yan para sa iba nyo pang pangangailangan. Ito po ang sabaw para mas masarap po ang kain nyo. Maraming salamat. Napakabuti mo talaga, Elisa. Walang anuman po, Lola. Basta kapag nagugutom po kayo, punta lang po kayo sa akin, ha? Nagpalinga-linga muna ang matanda bago tuluyang umalis. Tumayo pa ng bahagya si Nori upang masiguro na nakalayo na si Lola Flora. Mare, totoo ba yung naririnig ko tungkol kay Lola Flora? Na isa siyang mambabarang? Hindi naman totoo yan. Mabait si Lola Flora. Hindi lang siya gaanong naglalalabas at matanda na. Isa pa, kung sakaling totoo man, wala naman tayong dapat ikatakot, lalo na't wala naman tayong kasalanan sa kanya. Sa bagay, pero nakapagtataka lang na nakakaya niya mabuhay na mag-isa sa malaking lumang bahay na yan. Mahigit 1 taon na rin kami rito pero ni minsan wala man lamang ako nakita na kamag-anak na dumalaw sa kanya. Siguro dahil kahit sarili niyang kamag-anak ay natatakot sa kanya. Hindi naman. Matandang dalaga kasi si Lola Flora. Yung mga kapatid niya patay na at yung mga pamangkin niya naman nasa ibang bansa na raw. Ganun ba? Habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa, ay bigla namang dumating si Renato. Oh, nandito pala mag-ina ko. Oh, bakit ka umuwi? May bigla ang lakad yung may-ari ng bahay Bukas na lang daw, sayang nga yung pamasahe. Pero okay na rin, medyo masama ang pakiramdam ko Mare, kumusta? Luma na tong kubo mo Kapag ipapaayos mo, sabihin mo lang para kapag linggo pwede kong ayusin. Palakahin mo kaya to para pwede na rin kumain mismo dito yung mga customer mo. Naisip ko na rin yan, pare. Sige, sasabihan na lang kita. Salamat, ha? Nasan si Tonton? Pumasok sa eskwela Buti hindi pa dagsa ang mamimili ngayon. Nako, medyo maaga pa kasi. Mamaya siguradong hindi na naman ako magkakanda-ugaga niyan. Grabe, napakasipag mo talaga. Kargahin mo nga tong anak mo. Tara na, umuwi na tayo. Sige, Mari ha, mamaya na lang ulit. Napansin ni Elisa ang pagbabago ng timpla sa mukha ni Nori, ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang yun. Samantala, nang makarating ang mag-asawa sa kanilang bahay, ay agad namang inilapag ni Renato ang anak sa higaan nito. Ay nako, ang nanay mo talaga, napakainit, iginagala ka pa. Sus, kunwari ka pa, mukha namang masaya ka na nandun kami at nakapag-usap kayo ni Elisa. Talagang igagawa mo siya ng karinderya? Baka gusto mo rin i-repair yung kusina niya para mas masaya. Teka nga, nagsiselos ka ba? Oh, bakit? Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo siya tingnan at gaano ka kasaya kapag kausap mo siya? Hindi ka na nahiya sa harap ko pa talaga? Tumigil ka nga. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Kumare natin yun. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Napakamalisyosa mo talaga. Ano ba nangyayari sa'yo? Tsaka, ipagpapalit ko ba naman kayo ng baby natin? Ay nako, makapagluto na nga lang muna at baka nagugutom ka lang kaya umiinit yung ulo mo. Ay, isa rin ang Elisa na yun. Kung naghahanap siya na magiging tatay ng anak niya, aba, huwag ang asawa ko kung ayaw mo masira ang buhay mo. Mula nung araw na yun, naging sunod-sunod ng nakaramdam ng selos at inggit si Nori para sa kanyang kumaring si Eliza. Kasabay kasi noon ay ang malaking pagbabago ng kanyang katawan. Isang araw, habang ginagawa ni Renato at ng kaibigan nito ang maliit na karinderya ni Eliza, ay pasimple namang nagmamasid si Nori sa di kalayuan, habang karga niya ang kanyang anak. Magmerienda muna kayo. Ipinagtimpla ko kayo ng juice. Nako, napakainit pa naman ng panahon. Nagluto rin ako ng panset at may palaman na rin yung tinapay. Salamat, Mare ha. Ayos, mukhang masarap to Edward, halika na, tikman natin tong masarap na pansit ni Mare.
Sige, maiwan ko na muna kayo at nagluluto pa ako para sa tanghalian. Ilagay nyo na lang dito sa tabi yung pinagkainan nyo. Kitang-kita naman ni Nori ang magagandang ngiti sa mukha ng kanyang asawa at sa kanilang kumare na si Eliza. Magaling magkunwari itong babaeng to. May tinatago rin palang kalandian. Humanda ka sa akin. Lalo ka na, Renato. Lintik ka. Mamaya kapag uwi mo. Nanggagalaiti siyang umuwi at hindi mapakali sa loob ng kanilang bahay habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin. Ngumisi yun sa harap ng salamin na tila ba may kung anong pumasok sa kanyang isipan. Nang makauwi si Renato, agad niyang iniabot sa asawa ang perang ibinayad sa kanya sa kanyang pagtatrabaho. Oh, ano to? Ano pa, edi bayad sa 3 araw naming trabaho. Tapos na rin sa wakas. Aba, mabuti naman at natapos na. Mukhang masyado ka nang nag-e-enjoy at nagpapakasarap sa mga niluluto para sa'yo na malanding babae na yon. At alam mo kung ano nakakabwisit? Kitang-kita ng 2 mata ko na gustong-gusto mo rin. Alam mo, yan ang napapala mo sa pagiging tsismosa mo eh. Pati ako na sarili mong asawa, ginagawa mo na ng kwento. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng ginagawa ko para sa iyo at para sa anak natin. Napapagod na nga ako kung ano-ano pang pinagsasabi mo na wala namang kabuluhan. Hindi ka na nahiya sa kumari natin. Ayusin mo nga yung ugali mo. Nakakarindi ka na. Akala mo naman napakagwapo ko. Ay, makapagbihis na nga lang. Aba, ako pa nakakarindi. Mas kinakampihan niya pa talaga yung babae na yon. Makalipas ang ilang araw, unang araw ng muling pagbubukas ni Eliza ng kanyang karinderya, dinumog yon ng maraming tao at tuwang-tuwa ang mga yon na mas pinalaki at pinaganda pa ang kanyang pwesto. Hanggang sa magsara ng karinderya si Eliza ay hindi nagpakita sa kanya ang kumaring si Nori. Siguro may sakit si Maring Nori. Mabuti pa siguro dalhan ko siya ng sabaw, tsaka may tira pa ritong gulay. Anak, hugasan mo to ha. Pupunta lang saglit si nanay sa tita Nori mo ha. Sige po nanay, ako na po ang bahala dito. Tutulungan ka ni nanay pagbalik ko at marami-rami yan ha. Inilagay ni Eliza ang ulam na dadalhin sa kanyang kumare sa 2 katamtamang laki ng disposable tub. Nagmamadaling naglakad dahil tirik na tirik ang araw. Bandang 1:00 kasi yon ng hapon. Nang makarating siya sa may tarangkahan ay tumuloy na siya sa may balkonahe. Tao po, Mare, si Eliza to. Sandali lang. Oh, Mare, ikaw pala. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Wala naman. Medyo marami lang ginagawa. Tsaka medyo sinisipon si baby kaya hindi ko inilalabas. Oh, heto ulam para sa'yo. Akala ko kasi may sakit ka eh. Kaya dinalhan kita ng mainit na sabaw at gulay para gumandang pakiramdam mo. Nako, salamat Mare. Ang sweet mo naman. Sayang naman, wala kasi dito si Renato. Siguradong matutuwa na naman yun kapag natikman ang luto mo. Masyado ka naman kasing masarap magluto eh. Salamat Mare, pero wala pa ring tatalo sa luto ng asawa. Kaya higit sa anumang ulam, mas magugustuhan pa rin ni Renato ang pagkain na ihahain mo sa kanya. Alam mo kasi Mare, kung minsan kahit gaano pa kasarap ang luto ko, may mga pagkakataon na naghahanap pa rin ang kumpare mo ng ibang putahe. Alam mo naman ang mga lalaki. Nako, ulam pa bang pinag-uusapan natin? Hindi ako makarelate eh. Alam mo namang wala akong asawa dahil may allergy na ako sa mga lalaki. Allergy sa lalaki? Pero nagpapakita ka ng motibo sa asawa ko? Di bale, kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko, Mare. Salamat nga pala dito. Agad nang umalis si Eliza. Pagtalikod noon ay malakas na isinara ni Nori ang pintuan na animoy nagdadabog. Buisit, akala mo kung sinong mabait at maganda. Maigi na rin at may ulam na kami mamayang gabi. O baka naman may lason to para maagaw niya na sa akin si Renato. Kasi sa tinagal-tagal namin dito, ngayon lang siya namigay ng libreng ulam. Hindi kaya... baka naman marumi na to. Nadapuan ng langaw, pero mainit-init pa naman. Sayang naman ang grasya. Binuksan niya ang 2 lalagyan ng ulam at tinikman ang mga yun.
Pwede na. May lasa naman kahit medyo matabang at... Ay, mas masarap pa nga dito ang luto ko eh. Lasa na namang tinipid. Bandang 5:00 ng hapon, habang nakatayo si Nori sa may tarangkahan, ay dumaan naman ang isa pa nilang kapitbahay na babae. Nilapitan siya noon at binati ang kanyang anak. Ang cute-cute naman ng anak mo, Nori. Manang-mana sa'yo. Hi, baby. Ang cute mong mag-smile. Hi. Galing ako kay Elisa. Manghihiram sana ako ng pera, kaso wala eh. Wala raw siyang pera dahil nagpatrabaho ng karinderiya niya. Iba yung walang pera sa sadyang ayaw magpahiram, Mare. Paanong wala eh, lagi namang ubos ang paninda niya. Ay, okay lang naman. Baka talagang wala siya. Dati naman ay nakakahiram ako sa kanya. Naiintindihan ko naman dahil mag-isa niya lang tinataguyod ang anak niya. Ang galing-galing niya nga eh. Ang sipag-sipag at oo, masipag. At pati asawa ko ay gusto niya ring asikasuhin. Kaya nga hindi na ako pumupunta dyan eh. Nagsisisi nga ako na kinuha ko siyang ninang ng anak ko. Pakiramdam ko, marami siyang kakatihang tinatago sa katawan. Kaya siguro iniwan ng tatay ang anak niya at hindi siya pinanagutan. Ay nako, talaga ba? Mainit-init pa yan ha? Kwentuhan mo naman ako. Halika, tuloy ka! Nauwi sa kung ano-ano pang haka-haka at kasinungalingan ang kwentuhan ng dalawa. Habang nag-uusap ay dumaan naman ang matandang si Lola Flora. Narinig ang halakhakan at pinag-uusapan ni Nori at ng kapitbahay. Napakunot noo yun na animoy hindi nagustuhan ang kanyang mga narinig, sabay na pailing-iling. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Renato at siya naman pag-alis ng babae. Palihim pa yung pinahiram ni Nori ng 1,000, kaya naman tuwang-tuwa ang babae. Mukhang paniwalang-paniwala naman siya sa pinagsasabi ko. Tingnan lang natin kung hindi ka pagpiesta ng iba pang chismosa dito. Pero syempre, hindi niya pwedeng mahalata na sa akin nagmula ang chismis. At hindi pa rin ako tapos. Mayroon pa akong isang magandang pasabog para sa iyo, Eliza. Ewan ko na lang kung hindi lang ngawin yung paninda mo. Anong ginawa nun dito? Nori, baka kung ano-ano na naman ang pinag-usapan nyo, ha? Sinasabi ko sa'yo, umiwas ka sa gulo. Inaano ka ba? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi na nga ako gaano lumalabas ni kahit tumambay kina Maring Elisa eh. Natuwa lang siya sa anak natin kaya napadaan yun dito. Mabuti naman kung ganon. Anong ulam natin? May binigay na ulam kanina si Elisa. Siyempre, paborito mo, kaya hindi na kailangan mamroblema pa sa ulam. Nagsisimula ka na naman, tapos ikaw rin na magagalit sa huli, ha? Pagsapit ng gabi, matapos nilang kumain ay si Renato na ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Habang naglalakad si Nori papunta sa kuna ng kanyang anak ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, kasunod ay ang pandidilim ng kanyang paningin. Sumandal siya sa pader at naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang muka, kasabay ng pagkirot ng kanyang tiyan. Ang sakit ng tiyan ko. Ato, tulungan mo ako. Ilang sandali pa ay tuluyan na yung nagsuka. Nalalambot ako. Hindi kaya may laso, no? Tigilan mo yung kalokohan mo. Sana pa rin masakit ang tiyan natin. Wala naman ako nararamdaman, Di hamak na mas marami ako nakain kaysa sa'yo. Manahimik ka. Wala namang ibang dahilan para sumakit ang tiyan ko. Buisit siya. Sigurado may kung ano nilagay siya sa pagkain ko. Humanda talaga sa akin ang babaeng yan. Ubus na ang pasensya ko sa kanya. Nung mga oras na yun, sakto namang nakakita si Nori ng ipis na dumapo sa may pader, sabay na pangisi bago tuluyang sumuka ulit. Samantala, sa isang silid ay hawak ni Lola Flora ang isang kulay itim na aklat, at sa harap nito ay ang mga kulay itim at pulang kandila na hugis tao. Nakalapag din sa sahig ang isang manika na may nakatusok na mga karayom sa iba't ibang parte ng katawan nito. Gayon din ay may gumagapang sa sahig na iba't ibang insekto
At sa mga garapon na may langis ay maraming nakababad na kung ano-ano na maliliit na bagay at mga papel na kung ano-ano rin ang nakasulat. May isang kulay pulang damit na pambabae na nakalatag sa sahig at bakas ang mga patak ng kandila sa iba-ibang parte noon. Ewan ko na lamang kung patutulugin ka ng sakit na nararamdaman mo. Isa kang traidor at umaalingasaw ang masamang pagkatao mo. Samantala, buong magdamag na ininda ni Nori ang pananakit ng kanyang tiyan. Paggising niya ng umaga ay hinang-hina pa rin yun, ngunit kumalma na ang kanyang nararamdaman. Bandang 3:00 ng umaga ay bumangon naman si Eliza at tumungo sa kanyang altar sa isang silid na tanging siya lamang ang pumapasok. Maaliwalas ang muka na pumasok at sinindihan ang malaking puting kandila na nagbigay liwanag sa kwartong iyon. Kitang-kita ang isang bungo na may mga markang kulay itim at pula, patak ng mga kandila at kung ano-ano pang nakapaloob doon. Isang lumang larawan ang kanyang dinampot at pinakatitigan. Alam ko na sa mga oras na to, nahihirapan ka na, pero huwag ka mag-alala. Panahon na para tapusin kong paghihirap mo. Kinaumagahan. Sigurado ka bang kaya mo? Pwede naman akong hindi magtrabaho ngayon. Kaya ko naman na. Hindi naman na masakit. Isa pa, sayang din naman ang kikitain mo ngayon. Pambili na rin natin ang gatas ng anak natin yan. O siya, sige. Kapag sumakit ulit ang tiyan mo, tawagan mo na lang ako, ha? Dito na lang kayo pumirmi sa bahay. Magluluto na rin ako ng pagkain mo hanggang tanghalian para hindi ka na mahirapan. Ay, pinag-alala mo naman ako kagabi. Okay na ako. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige na, mag-asikaso ka na at baka tanghaliin ka pa. Agad naman nang nag-asikaso si Renato at pagkatapos ay nagmadali na yung umalis. Isa siyang mahusay na karpintero, kaya naman kilala at anumang araw ay mayroon siyang napapasukang trabaho. Maliban doon, marami pang alam na gawain si Renato, kaya madalas ay araw ng linggo lamang yon nababakante. Nang makaalis ang lalaki, ay tulog na tulog pa rin ang kanilang anak. Bagamat medyo nanghihina pa, ay ginamit ni Nori ang pagkakataon na yun upang maisagawa ang kanyang plano. Tumungo siya sa may kusina at binuksan ang isang pinto ng kabinet sa taas ng kanilang lababo na may lamang iba't ibang gamit. Ginulo niya yon at ilang sandali lamang ay naglabasan ang mga naglalakihang ipis. Pinaghahampas yon gamit ng walis tambo. Isinilid niya sa isang plastik at pagkatapos ay inilagay sa kanyang bulsa. Pwede na to. Siguradong mainam tong pansahog sa masarap at pinagmamalaking paninda ni Maring Eliza. I'm sorry, Mariko. Naghugas yun ng kamay at tumungo sa kanilang kwarto. Inilipat niya sa kuna ang kanyang anak at agad na lumabas ng bahay. Sakto na sa ganung oras, paisa-isa pa lamang at siguradong naglalabas pa lamang ng paninda si Eliza. Pagdating sa karinderya ay may 4 na putahe pa lamang na nandoon. Bahagyang nakaawang ang takip noon, kaya naman kitang-kita ang usok ng mga yon. Nagmamadaling kinuha ni Nori ang supot sa kanyang bulsa at nilagyan ng mga ipis ang pagkain, sabay hinalo upang hindi mahalata. Matapos maisagawa ang kanyang plano ay nagtatakbo na yon para umalis. Mula sa labas ng tarangkahan ay natanawan ni Lola Flora ang tumatakbong si Nori mula sa karinderya ni Eliza. Iba ang kutob niya ng mga sandaling yun, ngunit pinagsawalang bahala niya na lamang yun. Nanatiling nakatayo ang matanda at ilang minuto lamang ay nakita niyang muling lumabas si Nori karga-karga ang anak nito. Nang dumaan ang isang grupo ng mga mamimili ay sumunod din yon.
Paisa-isang inihakbang ni Lola ang kanyang mga paa at nakikiramdam sa mga susunod na mangyayari. Mare, pabili nga ako nitong dinuguan. Parang ang sarap eh. Ang sarap ng bigay mo sa akin kahapon. Salamat ulit ha. Sarap na sarap din si Renato. Wala nga naman, Mare. Ano pang order mo? Okay na yan, Mare. Tsaka, pahingi na lang ng sabaw. Ay, teka, sandali lang, Mare. Ano to? Oh my gosh! Ipis ba yan? Napatingin din ang iba pang customer na naroroon sa iba pang lalagyan, kaya naman nagkagulo ang mga yon. Teka, paano nagkaroon ng ipis eh? Mainit pa mga yan. Isa pa, malinis ang kusina ko. Kahit tingnan nyo pa, sa tagal ko na nagtitinda dito, ngayon lang nangyari to. Nako, Mare, baka naman hindi mo napansin sa dami ng inaasikaso mo. Di bali na lang, Mare, wag na lang pala. Grabe ka naman, Elisa. Halos araw-araw kami bumibili sa'yo, tapos... alam mo, dapat sa'yo ireklamo. Magkakasakit pa kami dahil sa kapabayaan at kadugyutan mo. Hindi totoo yan. Sandali, saan kayo pupunta? Saan galing ang mga ipis na to? Sigurado ako na... Ay, kumalma ka na lang, Mare. Wala naman na tayo magagawa. Wala eh, meron kasi talaga. Siguro hindi mo lang talaga napansin. Naku, sana wag naman sila magreklamo kay Kapitan. Kung hindi, baka maipasara tong karinderya mo. Sayang naman. Malaki-laki na rin ang pagpapaayos mo sa karinderyang to. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla namang dumating si Lola Flora. Anong nangyari, Elisa? May mga ipis po yung ulam, Lola. Hindi ko po alam kung paano nangyari dahil maingat naman ho ako at malinis sa kusina kaya imposibleng alam ko. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman ipapahamak ang sarili mong negosyo. Ang tanong ay hindi paano, kundi sino ang may kagagawan nito. Hindi kaya may taong naiinggit sa'yo. Hindi ka kayang lamangan kaya sisiraan ka na lang. Lola, wala naman ho akong kaaway. Elisa, alam mo, mas mahirap kalaban ang nagpapanggap na kaibigan. Hindi mo namamalayan na tinutuklaw ka na pala ng harap-harapan. Ay, totoo yan, Mare. Parang yung mga napapanood ko sa teleserye. Yung parang mga babae na gustong kumabit sa asawa ng mga kaibigan nila. Yung mga ganon. Pero sa drama lang naman yon. Lola, sa tingin ko nagkataon lang to. Wala namang matinong tao na gagawa nito. Tama ka. Hindi gawain to ng matinong tao. Gawain ng impakta. Kaya huwag ka mag-alala, Elisa. Sisiguruhin ko na kakarmahin ang may gawa nito sa'yo. Pasasaan ba't babalik din sa'yo ang tiwala ng mga tao? Sana nga ho, Lola. Alam niyo namang ito lang ang meron kami ni Tonton. Sayang naman ang perang ipinampuhunan ko dito. Ang daming pagkain ang hindi mapapakinabangan. Okay lang yan, Mare. Makakabawi ka rin. Sige na, uuwi na kami ng anak ko at maya-maya ay paliliguan ko na to. Huwag ka naman problema. Ipagdasal na lang natin na hindi ka ireklamo at lalong hindi maipasara to. Saksakan ng kaplastikan. Nasisiguro ko na may kinalaman ka sa nangyari. Kapag nga naman inggit ang pinairal, hindi ka na nakontento pagkatapos mong siraan at gawan ng kung ano-anong kwento. Pati kabuhayan ng tao ay pineperwisyo mo pa. Mangiyak-ngiyak si Eliza habang isinasara ang kanyang karinderya at inililigpit ang kanyang mga paninda. Sinundan naman ni Lola Flora si Nori na noon ay masayang-masaya dahil naging matagumpay ang kanyang isinagawang plano. Hoy, babaeng chismos at inggitera! Nagpalingon-lingon pa si Nori, sabay na pakunot ang noo at paglingon noon ay nakatitig ng masama sa kanya si Lola Flora. Anong pinagsasasabi mo dyan, matanda ka? Bakit? Hindi ba? Magsinungaling ka na sa lahat. Pwera lamang sa akin. Hindi mo man sabihin ay basang-basa ko dyan sa mga kilos mo, lalong-lalo na dyan sa mga mata mo. Hoy, matandang ulyanin at ugod-ugod. Huwag kang basta-basta mambibintang, ha? Hindi ko gusto yung sinasabi mo. Wala akong ginagawang masama. Isa pa, magkumari kami. Kaibigan ko si Elisa at hindi ko yung magagawa sa kanya. Sige,
Panindigan mo ang pagiging sinungaling mo. Pagsisisihan mo kung bakit ganyan kasama ang ugali mo. Kaawa-awa naman ang anak mo dahil hindi ka magiging magandang ehemplo. Hoy, sino ka ba, ha? Para pati ang pagiging nanay ko ay questionin mo. Wala ka namang alam sa pagiging ina dahil isa kang matandang dalaga at kahit kailan, hindi mo mararanasan maging ina. Inirapan ni Nori ang matanda, sabay pumasok sa tarangkahan na hindi man lamang natakot sa kabila ng haka-haka tungkol sa pagiging mambabarang ni Lola Flora. Akala mo natatakot ako sa iyo? Subukan mo lang at ibubunyag ko ang lahat ng sikreto mo. Magsama kayo ni Elisa. Mga buwisit kayo sa buhay ko. Nang makauwi si Lola Flora, ay tumungo yun sa kanyang silid-tulugan at kinuha ang isang larawan na nakaipit sa isang notebook kung saan nakasulat ang mga pinagdaanan niya sa buhay mula nang siya ay dalaga pa lamang. Ang notebook na yon ang tanging nakakaalam ng kanyang nakaraan. Tumulo ang kanyang luha nang maalala ang gabi na itinuturing niya na isang napakalaking bangungot sa kanyang buhay. Manahimik ka na lamang at ibigay mong gusto ko. Kung ayaw mong basagin ko tong bungo mo, isa lang naman ang gusto ko eh. Gusto ko mabigyan mo ako ng anak at pagkatapos nun, makakaalis ka na. Bibigyan kita ng pera at makakaahon ka na sa hirap. Di ba yun naman ang gusto mo? Makalaya sa pagiging hampas lupa at mabigyan ng magandang buhay ang mga kapatid mo? Paulit-ulit niyang naririnig ang mga halakhak na yon sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata. Gayon din ang iyak ng sanggol na kanyang isinilang. Minsan ding nagsilang ng anak na babae si Lola Flora, ngunit dahil bunga yon ng pangahalay sa kanya ng kanyang amo, ay ipinaampun niya yon sa kanyang matalik na kaibigan, na hindi nagkaroon ng anak. Inilihim niya ang kanyang pagdadalang tao sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang malaman ng mga yon ang masalimuot niyang pinagdaanan. Pinilit niyang muling bumangon hanggang sa nakahanap ng mabait na amo at ipinagpatuloy ang suporta para sa pag-aaral ng kanyang 4 na nakababatang kapatid. Nang matapos at magkapamilya ang mga yon, ay naiwan na siya sa bahay na yon. May kanya-kanya ng pamilya at may maayos ng buhay sa malayong lugar at siya naman ay naiwang mag-isa, nagsisisi na pinaampun niya ang kanyang anak. Sana pagdating ng araw, maintindihan mo kung bakit ko nagawa ang lahat ng yon. Sana'y matanggap mo ko sa buhay mo sa kabila ng mga pagkukulang ko sa iyo. Sana bago ko mawala sa mundong ito, ay mayakap man lamang kita at mahagkan. Gusto kong makagawa ng kahit ano pang paraan para makabawi sa iyo. Kinagabihan, pagkagat pa lamang ng dilim ay hindi na naman mapakali si Nori. Kung ano-ano na naman ang kanyang nararamdaman. Maliban sa hindi maipaliwanag na paghilab ng tiyan, ay sobrang kirot din ng kanyang ulo at nagsusuka. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kaya nabinat ka? Ay, hindi pa naman daw makakapunta si Chong at Dumayo. Baka sa susunod na linggo pa raw siya makakauwi. Tuwing gabi ko lang naman nararamdaman to. Baka nga binat lang. Baka naman kasi nalilipasan ka na naman ng gutom at inuuna mo pang pakikipagkapit-bahay. Sabi ng asawa ni Edward, doon ka raw sa may tindahan sa kanto nakikipag-umpukan noon nakaraan. Totoo ba yon? Hindi ba pwedeng bumili at napakwento lang? Sa lagay mo kang siyang chismosa at hindi ako. Isa pa, pinababantayan mo ba ako? Nakakainis ha? Ganun na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Pinapaalalahanan lamang kita. Masyado ka namang defensive. Siya nga pala, ano nangyari sa karinderya kanina? Yun yung usap-usapan na naman ng mga tao nung pauwi ako eh. Ang sabi, baka raw sinadya. Sino naman ang gagawa nun? Sa tingin ko, may pagkaburara lang talaga yung kumari natin. Ay nako, huwag nga natin problemahin yan. Ay, ayan naman, ang sakit. Ano ba nangyayari sa akin? Kinaumagahan, maaga pa ay gising na si Nori
Pagbukas niya ng pinto ay agad niyang nakita ang kapitan ng barangay kasama ang ilang kagawad at tanod na dumaan sa harap ng kanilang tarangkahan. Ang ganda naman ng umaga ko. Kawawang Eliza. Goodbye, karinderya. Nilingon noon ang kanyang anak na tulog sa kuna. Agad na inayos ang kanyang buhok at lumabas sa tarangkahan, sabay nagkubli sa isang mayabong na halaman habang nakikinig sa usapan. Pasensya na pero kailangan muna nating ipasara to. Paiimbestigahan muna natin at gusto namin makita ang kusina mo. Huwag ka mag-alala, kung sakaling mapapatunayan natin na wala kang kakulangan sa nangyari, makakabalik ka pa rin naman sa pagtitinda. Kapitan, sigurado po ako. Sa ilang taon ko na pong pagtitinda ngayon lamang po nangyari to. Kahit po tingnan niyo ang bawat sulok ng bahay at kusina ko, wala ho kayo makikitang butas. Kaya sana tulungan niyo naman akong may salba ang negosyo ko. Huwag kang mag-alala. Katulad nga ng sinabi ko, sa oras na lumabas ang katotohanan, makakapagtinda ka na ulit. Kaya pasensya na muna sa ngayon. Kailangan ko munang pakinggan ang kahilingan ng mga taga rito sa atin. Kalusugan ng nakararami ang prioridad natin sa mga ganitong sitwasyon. Bumalik si Nori sa loob ng kanilang bahay na abot tainga ang ngiti at pakanta-kanta pa. Bigla naman siyang nakaramdam ng panlalamig ng paa at bahagyang pandidilim ng paningin. Kaya napaupo ang babae. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya pero kitang-kita niya ang kahindik-hindik na titig ni Lola Flora habang nakatayo yun sa labas ng kanyang tarangkahan at nakaharap sa kanya na may kung anong ibinubulong-bulong. Ilang sandali naman ay bigla siyang nanumbalik sa sarili at napatingin muli sa kinatatayuan noon, ngunit biglang nawala ang nasabing matanda. Nang umayos ang kanyang pakiramdam, ay pumasok na siya sa loob at kinarga ang kanyang anak na noon ay nagpupumalahaw. Samantala, pagkaalis ni Kapitan at ng mga kasamahan nito ay siya namang pagdating ni Lola Flora sa karinderya. Kamusta ka, Eliza? Eto, nalulungkot pa rin po sa nangyayari. Masyado ka kasing nagtitiwala. Alam mo, hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko, pero iba ang pakiramdam ko sa bago nating kapitbahay at kumari mong yan. Malakas ang hinala ko na may kinalaman siya rito. Nung nakaraan, maaga pa ay nakita ko siyang tumatakbo galing sa loob ng karinderya. May kakaiba siyang ikinikilos. Lola, lagi naman hong nandito yun eh. Isa pa, alam ko naman hong hindi niya magagawa sa akin yon. Magkaibigan ho kami at para na nga hong magkapatid kaya imposible ho yan. Hindi kita pipilitin na maniwala sa akin. Ngunit makiramdam ka sana at huwag magbulag-bulagan dahil lamang iniingatan mo ang pagkakaibigan ninyo. Salamat ho sa concern, Lola. Nag-almusal na po ba kayo? Tara ho, kain po tayo. Ikain na lang po natin to. Ay, huwag po kayo mag-alala, Nanay. Makakapagtinda rin po ulit tayo. Sa ngayon po, magpahinga rin po muna kayo. Pasok na po ako sa school, Nay. I love you. Salamat, anak ko. Mahal na mahal ka ni Nanay. Mag-iingat ka, ha? Huwag tatakbo at baka madapa. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Halina ho kayo, Lola. Sa kusina na ho tayo magkwentuhan. Nang makapasok sa loob ng bahay, ay nagpalinga-linga si Lola Flora, habang pinagmamasdan ang bawat parte noon, lalo na nang makarating sa kusina. Parehong-pareho kaming metikulosa pagdating sa bahay. Upo na ho kayo. Kain ho tayo. Alam niyo ho, kapag nakikita ko kayo, naaalala ko si Nanay. Kaedaran niyo rin ho yun. Minsan nga po nakikita ko siya sa inyo eh. Oo, halos sabay kaming lumaki at nagdalaga noon. Magkaklase kami mula elementarya pa lamang. Talaga ho?
magkakilala po pala kayo. Ngayon lang ho natin napagkwentuhan mula nung lumipat kami dito ni Tonton. Ayan ho, kumain na ho kayo. Huwag kayong mag-alala at sigurado ho akong malinis at walang ipis yan. Mula nung araw na yun, nagde-deliver na lamang si Eliza ng pagkain sa bayan sa tulong ng kanyang mga kakilala. Natuwa siya dahil mas nadoble pa ang kanyang kita. Makalipas ang ilang buwan, nakabili siya ng bagong malaking refrigerator at mga gamit sa kusina. Yung karinderya na pinagtitindahan niya ay ginawa na lamang niyang lutuan. Paano kaya siya nakabili ng ref? Wala naman na siyang karinderya, tapos alis ng alis pa. Siguro may boyfriend na mayaman, o hindi kaya? May kababalaghan na naman sigurong ginagawa yang si Eliza. Okay na yan, basta wag lang ang asawa ko. In fairness, ha? Mukhang mas lalong umaasenso ang kumare mo, te. Ikaw, kumusta ka na? Parang nangangayayat ka. Naku, baka talagang ipagpalit ka na ng asawa mo niyan. Kakabantay mo kay Eliza. Hindi ka na nakakapag-ayos ng sarili mo, ha? Ay siya, makauwi na nga muna at maglalaba pa pala ako. Napalunuklaway na lamang si Nori at natahimik. Tiningnan niya ang nanunuyot niya ng balat, pati na rin ang sahig na napakaraming buhok. Paunti-unting nalalagas ang mga yun sa hindi niya malamang dahilan. Patuloy pa rin ang pag-inom niya ng gamot sa pag-aakala na nabinat lamang siya. Sa kabila ng lahat, naging mabuting kaibigan pa rin si Eliza kay Nori. Madalas niya pa rin yung binibigyan ng pagkain at malugod namang tinatanggap yun. Kung ano-ano rin ang mga magagandang laruan na binibili niya para sa kanyang inaanak. Buong akala ni Eliza ay totoo ang pakikitungo nito sa kanya at lingid sa kanyang kaalaman, ang iba't ibang mga kasinungalingan na kinukwento at ipinapakalat nito sa tuwing nakatalikod si Eliza. Isang gabi, pumunta si Renato sa bahay ng kanyang tiyuhin pagkagaling sa trabaho. Dadaanan niya sana yon at isasama sa kanila upang matingnan ang kanyang asawa. Pinatingnan niya na kasi yun sa doktor, ngunit wala namang matukoy na sakit. Nang makarating siya ay nakita niya ang asawa ni Ezekiel at 2 anak nito sa may balkonahe. Nababakas sa mukha noon ang pag-aalala. Agad niya namang binati ang mga bata at mabilis na pumasok para usisain ang lagay ng kanyang pinsan. Patawarin mo ako! Sus Mariosep, pumutok na malaking bukol sa kanyang leeg. Napakaraming uod at nana. Hindi ko na kaya. Agad na tumakbo ang kanyang asawa at ang mga anak papasok sa loob ng bahay at nagpupumalahaw sa pag-iyak. Nakakalungkot isipin na hindi ko nagawang pagalingin ang pinsan mo. Ginawa niyo naman ho ang lahat para matulungan siya. At saka, mas mabuti na rin yan dahil ilang taon na siyang pinahihirapan na mambabarang na may gawa sa kanya niyan. Isang babae mula sa kanyang nakaraan na may gawa nito. Hindi ko matukoy ang kanyang pangalan, ngunit sa pakikipag-usap ko sa kanya sa aking ritual, namumukaan ko siya kahit paano. Ano nga palang ipinunta mo rito, Renato? Gusto ko sanang tingnan niyo rin ang lagay ni Nori. Pakiramdam ko po kasi napaglalaroan din siya dahil ilang buwan na ho siyang hindi makatulog na maayos. Nangangayayat na rin ho. Sa tuwing sumasapit ang gabi kung ano-ano ho nararamdaman niya. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Malamang ay napaglalaroan na siya ng matandang mambabarang na kapitbahay ninyo. Sigurado may kalokohang ginawa yung asawa mo. Wala naman ho siguro. Nakikita ko naman ho ang pagbabago ng asawa ko. Hindi naman ho siya katulad ng dati lalo na't abala siya sa bahay at hindi na siya makalabas dahil busy po sa pag-aalaga kay baby. Ay, sige. Hayaan mo't pagkatapos nating maipalibing itong pinsan mo, dadalaw ako sa inyo. Nang sumunod na gabi, yun ang unang lamay para kay Ezekiel.
Hindi man gaanong maganda ang pakiramdam ni Nori ay pinilit nitong pumunta sa bahay noon. Nagpasama siya kay Eliza na noon ay nais ring makiramay. Habang nasa biyahe, pamilyar si Eliza sa lugar na dinaraanan nila at naging mas malinaw ang kanyang hinala nang makarating siya sa bahay na kanilang pupuntahan at nakita ang isang babae na nakaupo sa tagiliran ng kabaong ni Ezekiel. Talaga bang ipinahintulot ng pagkakataon na makita ko ang kamatayan ng hayop at walang konsensyang lalaking ito? Mabuti naman, at sa wakas, makakapagpahinga ka na. Amanos na tayo, Ezekiel. Nakaganti na ako sa pag-iwan at panloloko mo sa akin noon. Lumakad si Eliza papalapit sa kabaong at marahang pinagmamasdan ang muka ni Ezekiel sa loob noon. Katabi niya si Nori na noon ay kausap ang asawa ng namayapa. Tatagan mo ang loob mo para sa mga anak mo. Kaya mo yan. Umirap lamang si Eliza sabay ibinalik ang tingin sa kabaong ni Ezekiel habang pinipigilang tumulo ang kanyang luha at inaalala kung paano siya pinagtaksilan nito. Eto ang pera. Kakailanganin mo to para ipalaglag ang batang yan. Ikakasal na ako. Pasensya na pero hindi mo pwedeng ituloy ang pagbubuntis mo. Ayaw ko masira ang relasyon namin ni Carmen. Hayop ka! Napakasama mo! Napakasinungaling mo! Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita! Wala akong panahon sa kadramahan mo, hoy. Isa pa, dugo pa lang naman yan. Masyado ka pang bata para maging ina, kaya sundin mo na lang ang gusto ko. Yan, dadagdagan ko ang pera. Basta huwag ka na magpapakita sa akin, ha? At huwag na huwag ka rin gagawa ng eskandalo sa araw ng kasal ko. Naintindihan mo? Ezekiel, sandali! Ezekiel, huwag mo akong iiwan! Ezekiel! Hayop ka! Pagbabayaran mong lahat ng to hanggang sa huling segundo ng buhay mo! Wala kang kwenta! Napalingon si Nori nang makita ang luha ng kanyang kaibigan. Oh, okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Wala. Nadala lang ako sa pag-uusap ninyo at sa iyak ng asawa niyang pinsan ng asawa mo. Nakikiramay ako, Carmen. Kilala mo siya? Ayan, nabasa ko lang yung pangalan niya na nakaping sa kabaong. Mag-usap lang muna kayo. Magpapahangin lang ako sa labas. Agaw pansin naman kay Mang Delfin nang makita niya ang maamong muka, ngunit may kakaiba siyang naramdaman nang makita si Eliza. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kinikilabutan ang kanyang buong katawan, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Umupo lamang sa may labas si Eliza at tila may malalim na iniisip hanggang sa nilapitan yon ni Mang Delfin. Ngayon lamang kita nakita. Sinong... Magandang gabi ho. Kaibigan ho ako ni Nori. Isinama niya lang ho ako dito. Pasensya ka na. Akala ko ay taga rito ka sa baryo namin. Para kasing pamilyar ang mukha mo eh. Matipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Eliza sa matandang albularyo. Bandang 9:00 ng gabi, nang makaramdam ng labis na panlalamig si Nori, ay umuwi na sila ni Eliza. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi ko nga rin alam kung ano to nangyayari sa akin eh. Wala pa nga to eh. Pakiramdam ko, binabarang ako. Hindi pa naman ako nakapagpatingin kay Tio Delfin dahil abala siya. Siya ba yung matanda doon kanina? Oo, siya nga yun. Tiyuhin ni Renato. Alam mo bang barang din ang ikinamatay ni Ezekiel? Grabe ang mga mambabarang, no? Nakakatakot sila at mga walang awa kung pumatay. Alam mo, baka naman may malalim na dahilan. Hindi mo ba naisip kung anong ginawa ng Ezekiel na yon kaya siya pinasakitan at pinatay ng mambabarang? Ay, sabagay. Ibinaba si na Eliza at Nori sa tapat ng tindahan sa kanilang kanto. Mauna ka na para makapagpahinga ka. Baka hinihintay ka na ng asawa mo. May bibilhin pa rin kasi ako. Ay, sige. Baka umiiyak na yung anak ko.
Pinagtitinginan naman ng dalawa ng mga tsismosa na nakatambay pa rin sa tindahan. Pagkatapos bumili ni Eliza ay agad naman siyang kinausap ng isa sa mga yon. Alam mo, ang labo rin ng kaibigan mo, no? Kapag nakatalikod ka, ang daming sinasabi. Siya ang punot dulo ng kumakalat dito tungkol sa'yo. Magkaibigan ba talaga kayo? Anong ibig niyong sabihin? Anong kumakalat? Isiniwalat ng lahat ng mga naroroon ang tsismis na ipinapakalat ng kanyang kaibigan. Nag-init ang buong katawan ni Eliza at napakuyom ng kanyang kamao. Hindi ko akalain magagawa mo sa akin to. Itinuring kitang para ko ng kapatid. Isa ka ring traidor. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa akin, Nori. Nang dumaan sa tapat ng bahay nila Nori, ay sinipa ni Eliza ng 3 beses ang tarangkahan noon. Isang malaking pagkakamali na itinuring kitang kaibigan. Tama nga si Lola Flora. Posibleng may kinalaman ka sa ipis na yon. Humanda ka sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Magpasalamat ka dahil sinunog ko ng mga gamit ko. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Pero hindi ako makakapayag na hindi mo pagsisihan ang ginawa mo sa akin. Kinaumagahan. Tama po kayo, Lola. Nagpapanggap lang po si Nori na kaibigan ko. Kagabi ko lamang nalaman lahat ng mga paninira niya sa akin. Kaya pala ganun na lamang ako tingnan ng mga tao dito dahil kung ano-anong chismis ang pinapakalat niya. Matagal na kitang binalaan, Elisa. Hindi ka nga lang nakinig dahil masyado kang napaniwala ng babaeng yon sa pagkakaibigan ninyo. Para siyang anay na habang dumidikit sa iyo ay unti-unti kang sinisira. Ngayong alam mo na ano ang gagawin mo. Aasarin ko ho muna. At baka naman ho pwede niyo akong tulungan, Lola. Hindi niyo man po sinasabi. Alam ko at nararamdaman ko na may alam kayo sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Ngumiti lamang si Lola Flora. Hindi naman ho natin siya kailangang patayin. Gusto ko lamang ho na matuto siya sa mga kasalanan niya sa akin. Isang gabi. Kung sino ka mang nagpapahirap sa babaeng ito, patawarin at ibigay mo ang kagalingang hinihiling niya at patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi ko na kaya. Ay, Diyos ko, ano pa nangyayari sa kanya? Bakit siya sumusuka ng anay? At ano yung mga yan? Halos gumapang na sa sahig si Nori at sumisigaw na animoy takot na takot habang ipinapagpag ang kanyang katawan. Linta! Tigilan niyo ako! Chong, tulungan niyo ang asawa ko. Gamutin niyo siya. Pagalingin niyo ang asawa ko. Subukan mong humingi ng tawad sa taong ginawan mo ng pagkakamali. Baka sakaling kahabagan ka niya. Hindi ka babawan ng pagkatao ang paghingi ng tawad kung ito magsasalba sa buhay mo. Wala nga akong ginagawang mali. Samantala, sadya palang may mga tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ngayon lamang ho ako nakakita ng taong katulad niya. Ay, hindi bali ho. Mukhang may mas mainam pang paraan para mapaamin ko siya at maalala niya lahat ng mga kawalang hiya niya. Pagpahingahin niyo ho muna siya para naman ho may lakas siyang harapin ako bukas. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay sakto namang nakita ni Mang Delfin si Eliza galing sa bahay ng matandang si Lola Flora. Hindi kaya siya o maaaring ang matandang yon ang may gawa nito kay Nori. Ano kayang ginawa ni Nori? Kung magkaibigan sila, paano magagawang... Ay nako. Kinaumagahan, maagang umalis si Mang Delfin. Natuwa naman yon dahil bumuti na ang pakiramdam ng asawa ng kanyang pamangkin. Sana'y ipahintulot niya ng tuluyang paggaling mo. Pero hanggat maaari, isipin mong mabuti at pagsisihan mo ang mga bagay na naging dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Ilang sandali pa, pagkatapos makaalis ni Mang Delfin ay siya namang pagdating ni Eliza. Halos 2 linggo silang hindi nagkita mula nang malaman niya ang katotohanan. Umalis naman si Renato noon dahil may binili yon sa tindahan. Tao po, Mare!
Oh, Mare, ikaw pala. Ano yung dala mo? Ipinagluto kita ng lugaw para naman gumanda ang pakiramdam mo. Kainin mo agad habang mainit pa. Nako, salamat. Buti nga at gumanda ng pakiramdam ko paggising ko. Sana magtuloy-tuloy na ito. Alam mo, sa tingin ko, binabarang ako ng lintik na mambabarang na Lola Flora na yon. Nag-iipon lang ako ng lakas, reresmakan ko siya. Wala akong pakialam kung matanda na siya. Kumalma ka nga. Maawa ka naman, matanda na nga, diba? Hindi na makikipagsabunutan sa iyo yon. Grabe pala talaga nangyari sa'yo. Pati nguso mo na maga at nagsususugat. Ano ba kasing ginawa mo? Ay, wala akong ginawa. Makakain na nga lang ng lugaw. Ilang araw din akong hindi nakakain ng maayos. Agad na binuksan ni Nori ang mangkok na may takip na katamtamang laki matapos kumuha ng kutsara. Napakunot noo siya nang may makitang pamilyar na paa ng insekto sa lugaw na yun matapos sumubo ng 3 beses. Mare, ano mga yan? Ipis? Ipis? Ay, oo nga. Naku, sorry Mare ha. Pero, wala ka bang naalala sa mga ipis na yan? Nananadya ka ba? Ano bang problema mo, ha? Ikaw ang problema ko at ang matabil mong dila, mapanira, at yung mapagkunwari mo pang pag-uugali. Alam mo, sayang talaga eh. Akala ko kasi magiging mabuting magkaibigan tayo, pero nagkamali ako dahil isa kang traidor. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala kang karapatang gawin sa akin to. Visit ka! Huwag ka na magsinungaling dahil alam ko na ang lahat. Alam ko na rin ang lahat ng paninira mo sa akin. Ang sama ng ugali mo. Habang nagkakagulo ang dalawa ay patuloy naman sa pag-iyak ang bata na noon ay nasa kuna. Mabuti na lamang ay dumating si Renato at agad na inawat ang dalawa. Tama na yan. Ano ba nangyayari sa inyo? Mare, kagagaling lang sa sakit ng asawa ko. Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong asawa? Alam mo ba kung anong klaseng tao to na pangasawa mo? Alam mo ba kung gaano karumi ang pag-iisip at buong pagkatao niya? Mula ngayon, kakalimutan ko nang minsan kitang itinuring na kaibigan. Ayan ang kandila. Tinatalikuran ko na rin ang pagiging pangalawang magulang ng anak ninyo. Galit na umalis si Eliza habang humahagulgol naman si Nori. Alam mo bang pinakain niya ako na may ipis? Kadire! Walang iyang babae yun. Alam mo, hindi naman mangyayari to kung nakikinig ka lang sa akin. Hindi ka na ba talagang magbabago? Ano na naman bang ginawa mo? Pikon na ako, Nori. Napapagod na ako sa pinaggagawa mo. Kapag ako nainis, iiwan kita. Iiwan? Bakit? Maghahanap ka ba ng iba? O baka naman kasi gusto mo makipaglandian sa Eliza na yon? Kinakampihan mo siya? Naniniwala ka sa mga sinasabi niya? Bakit? Magtataka ka pa ba kung maniniwala ako sa iba? Hindi na bago to, dahil alam mo kung anong problema sa'yo. Yung marumi mong isip at matabil mong dila. Ay, nakakawala talaga ng gana, oo. Makapasok na nga lang sa trabaho. Renato, sandali! Makinig ka muna sa akin. Wala nga akong ginagawang masama. Napapraning lang ang babaeng yon. Gusto niya lang magkasira tayo, Renato. Ay, buisit. Teka, kung alam niya ng totoo, ibig sabihin, may kinalaman siya sa pambabarang sa akin. Hindi kaya, mga walang hiya kayo, humanda kayo sa akin. Iniwan noon ang bata at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay sumugod yon sa bahay ni Lola Flora. Lalo lamang nagalit yon nang madatnan si Eliza at ang matanda na nag-uusap sa may halamanan ng matanda. Hoy, sinasabi ko na nga ba, magkasabot kayo? Ipinabarang mo ako sa matandang to o baka katulad ka rin niya? Baka pareho kayo mga kampo ng dilim. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Lalo na't natitiyak ko na kapag tinuluyan kita ay sa impyerno rin ang bagsak mo. Wala kayong karapatan na pasakitan at gawin sa akin ang lahat ng yon. Ipakukulong ko kayo. Aba, mayaman. Para malaman mo, wala ka rin karapatan na siraan ako at traidorin ako. Itinuring kitang higit pa sa kaibigan, pero mukhang ibang klase ang ugali mo. Malala ang pagiging demonyita mo.
Alam mo kung ako mismo mambabarang sa'yo, baka hindi ko napigilan ang sarili ko na tuluyan ka. Kasi tingnan mo, sa kabila ng pagpapahirap sa'yo, ang tibay pa rin ang sungay mo. Ah, ganon ha? Pues ipapakita ko sa inyo kung gaano kahaba ang sungay ko. Malakas na itinulak ni Nori ang matanda at tumama ang ulo noon sa semento. Dugo! Lola Flora! Nori! Anong ginawa mo? Tulong! Tulungan niyo kami! Sorry, hindi ko sinasadya. Sa halip na humingi ng saklolo ay umuwi yun sa kanilang bahay at nagkulong sa kwarto. Takot na anumang oras ay may darating na pulis sa kanilang bahay. Samantala, dinala naman si Lola Flora sa ospital para magamot at masuri ang ulo. Mabuti na lamang at walang anumang namuong dugo kaya tinahi lamang ang sugat noon. Samantala, anong gagawin ko? Hindi ko naman sinasadya eh. Napatay ko ba yun? Sigurado kong magagalit si Renato sa akin. Makalipas ang isang araw, naiuwi na si Lola Flora sa kanyang bahay. Inalagaan yun ni Eliza at ni Tonton. Napatingin si Eliza sa isang lumang notebook na nasa may ulunan ng matanda at tiningnan niya ang isang larawan na naroroon. Close po pala talaga kayo ni nanay, no? Kayo po pala to? May ganito rin po kasi siya. Oo, anak. At napakalaki rin ng utang na loob ko sa kanya. Inilahad ni Lola Flora ang pangyayari sa kanyang nakaraan. Kung nagkaanak ho kayo at itinuloy niyang pagbubuntis ninyo, nasaan na ho siya ngayon? Alam ko magugulat ka sa sasabihin ko at hindi ko rin alam kung matatanggap mo ang katotohanan. Elisa, ako ang totoo mong ina. Sana'y mapatawad mo ako. Ho? Bakit ngayon niyo lang ho sinabi? Hindi naman ho ako magagalit kung ipapaliwanag niyo sa akin ang mga nangyari. Hindi ho madali ang pinagdaanan niyo, kaya naiintindihan ko po kung bakit gano'n na naging pasya ninyo. Ang tagal-tagal na ho nating magkakilala at nagkakausap, tapos kung hindi pa ho nangyari to, hindi ko pa malalaman ang totoo. Patawarin mo ako, anak. Nagpatalo ako sa takot. Naduwag ako. Natakot na magagalit ka sa akin. Mula ho ngayon, wala na kayong dapat ikabahala. Masaya na ho ako na magkasama na tayo. Kaya pala may mga pagkakataon na kapag tinitingnan ko kayo, iniisip ko na sana nanay ko kayo. At hindi ko maipagkakaila na nakikita ko ho ang sarili ko sa inyo. Kaya po pala kamukha ko kayo at ang gaan-gaan ng loob ko sa inyo, pati na rin po si Tonton. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang pagdating ni Tonton. Nanay, kumusta na po si Lola? May masakit pa po ba sa kanya? Okay na, anak. Magpapagaling na lamang ang lola mo. Tonton, totoo mo siyang lola dahil siyang totoong nanay ko. Talaga po? May lola na po ako? Oo, at gusto ko mula ngayon, palagi na tayo magkakasama. Makalipas ang isang linggo, isang malungkot na balita naman ang natanggap ni Nori. Ano? Hindi totoo yan. Hindi niya ako pwedeng iwan. Renato, paano na kami ng anak mo? Nasangkot sa isang aksidente sa kalsada si Renato, dahilan ng pagpanaw nito. Dahil bago sa lugar ay iilan lamang ang mga naroon para makiramay at tumulong. Mula sa di kalayuan ay nakatayo sina Lola Flora at Eliza. Huwag mong sabihin na naaawa ka sa babaeng yan. Ay, hindi ko po maintindihan kung tama ba itong nararamdaman ko. Pero sa kabila po ng lahat ng ginawa niya sa akin, wala po akong ibang maramdaman kundi awa. Siguro naman po, pagkatapos ng lahat ng to, mapagtatanto niya ng mga pagkakamali niya. Elisa, saan ka pupunta? Hindi na napigilan pa ni Lola Flora si Eliza na lapitan ang kanyang kumare. Eliza,
Anong ginagawa mo dito? Hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Nandito ako bilang kapitbahay na nakikiramay. Heto, konting tulong na maibibigay ko para sa'yo. Bakit mo ginagawa to? Sa dami at sa laki ng kasalanan ko sa'yo, nagagawa mo pa rin akong tulungan. Dahil sa kabila ng mga nagawa mo, hindi ko pa rin makakalimutan na minsan naging magkaibigan tayo. Patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko na mga kasalanan ko. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng ito, babawi ako sa'yo. Itatama kong lahat ng pagkakamali ko. Sa halip na magsalita ay niyakap na lamang ni Eliza si Nori, dahilan para lalong mapahagulhol ang kanyang kumare. Huwag ka matakot. Makakayanan mong lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo. Maging malakas ka para sa anak mo. Nandito pa rin ako. Patawarin mo rin sana kami ni Nanay sa nagawa namin sa'yo. Nanay? Oo, si Nanay Flora. Siya ang totoo kong ina. Yan ang bagay na kahit ipagkalat mo ay hinding-hindi ko ikagagalit. Kahit napapaluha ay napatawa na rin si Nori sa naging tugon sa kanya ni Eliza. Makalipas ang 1 taon, paunti-unti nanumbalik ang pagiging magkaibigan nina Eliza at Nori. Sa katunayan ay naging katuwang ni Eliza ang babae sa negosyo nang muli nilang buksan ang karinderya. Yun ang naging daan upang maitaguyod ni Nori ang buhay nilang mag-ina. Hindi naging madali ang mag-isa na kumayod at walang katuwang sa buhay, ngunit nagpapasalamat siya na nanatili pa rin sa tabi niya si Eliza at binigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanilang pagkakaibigan. Yon! Maraming salamat po sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, medyo gahul po tayo sa oras. Nag-outing po kasi kami ni Crisanto last weekend, so kadarating lang po kaninang umaga. Bukas na po ang shoutout. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.